Bago charge ang battery ni Brad Hinyo. Pakpakan na to ng Ginoo. Hallelujah. Salamat sa Dios sa aton mga kaigsuunan, sa mga bisita naton, labi na sa aton mga igsuon sa muhon. Kitang tanan kag apil na ang naglantaw sa live stream. Ang Dios maayo ka natong tanan. Pakpakan naton ang Ginoo. Abi nyo lang, ang akon prayer, gaina sa namati ko sa testimony ni Chuasan, nakasiling ko, tani, Ginoo, amo man ni ang imo experience sa mga Kristohanon. Nga ina ba lang, kung may handom sila nga hindi magsimba, hindi sila kabangon. Tuod, bitaw ako, namati ko gaina sa kang Chuasan, nakasiling gyud ko, it is endangered species nga guidance nga halin sa Ginoo. Ako may giandam ko nga mensahe as about this Christmas. Kay abi mo lang sa pagtuon na kon balik, although do halos naubos na naton topic ang Christmas, parehas gahapon ang tatlo ka celebration, ang iya sa children, ang iya sa young teens, kag ang iya sa sunset. Gitag isa-isa naton paghisgot gahapon dito sa gitawag sa Montemar. Amo na nga gi-challenge na kon ang mga ginikanan nga sa pagkatao sa Misyas, kontras karon sa aton kay nga sa pagkatao sa Misyas, hindi ang mga alawiton ang imong mabatian nga pareha sini mga jingles, hindi kakakita nga may mga lights kaglabaw sa tanan, hindi kakabati nga nagsinadya ang palibot. Sa pagkatao sa Misyas ang imong mabatian, mga pagtiyabaw kag mga paghilak nga gimasakir ni Herodes ang kabataan. Amo na nga gahapon na meet naton ang tatlo ka message sa tatlo ka celebration. Amen. Amo na nga ang akon prayer sa namati ko gaina sa testimony ni Chuasan, nakasiling ko, Ginoo, pa-experience hapod ang mga Kristohanon nga kung sa panahon dili sila makasimba, inang imo pud sila pa-experience nga hindi pud sila makabangon. No, syado katahom nga experience. Kadayon si Chuasan naka-experience siya. Lantawa silang paniya, Sabado pa lang silang siya, di ko manimba kay manukot ko. Pero sa nagbangon na siya kaagahon, di na siya kabarug. Di na siya kabarog. Iya dayon na dumduman. Anong hambal niya? Ginoo, pasaylo ako. Manimba ko Ginoo. Kahibulungan, nakabangon siya. Amo nang kinakatawin. Amo na nga, abi mo lang, it is masiling ka sa imong kabuhi. Amo nang tuod nga guidance. Amo nang tuod nga direction sa kabuhi. Amen? Amo na nga gahapon, salamat nga ang Dios naghatag maay nga panahon. Amen. Karon pagani kidauan-uwan pero gahapon shadow kanami sa panahon. Dayon healthy pod ang mga sunset naton. Amen. Nakugos gihapon nila ang ilang pares. Amen. Ang akon gikataw-an gahapon nga katong biskwit bitaw nga halin sa agtang. Ang akong gikataw-an si Brad Jerome nga natagak man ang biskwit ni man ang turning, iyan na lang gipulot kay gipakalawat niya. Perti ni si Migo Jerome. Ako naglantaw lang ko. May pagkakuan yun. May pagkasiaw yun. Iya gihungitan. Iya gipakalawat. Unang salamat sa success sa activities gahapon. Amen. So right now, ang akon pod ikatatlo nga gipasalamatan nga nakaabot ang December. Daghan mga masiling naton mga kakulian sa panglawas. Bisan gaina kang Romeo naglantaw ko, nakasiling ko since sang pandemic. Ini siya na balda po ni pero grabe extension sa Ginoo. Muna nga hindi takabatas nga hindi naton pasalamatan ng Diyos. Amo to gahapon ang mga ginikanan akong gi-encourage. Ibaylo ko no.
kung dito ka panahon sa pagkatao ni Kristo Jesus, dili ka kahamot yabaw, dili ka kahamot syagit, pero karon gawas nun ka nga nagsilibrar kay nga may napatay para sa mga bata. Muna perti katahom, bisan ako I enlight so much about sa Word of God. Samtang nga nag-review ko, may mga bag-ong revelation nga gihatag ang Diyos. Magatindog ta kag dayon, magaampo ta diha sa Ginoo. O Dios nga gamhanan sa makausapa, before kami magapartik sa Holy Eucharist, tabuni kami sa imo kamili nga dugo. Imo o Dios, hallelujah, ini nga simbahan. Gani, imo pod pulong ang amon hisgutan. Maluoy ka, ikaw o Dios ang maghatag sa amon sing panabot. Kaalam, kahibalo, ug labaw sa tanan. Ayaw pag itugot Ginoo nga ang amon paglingkod karon hindi namon masabtan ang imo mensahe. Gamita ang imo kubos nga alagad. Kaglabaw sa tanan, ikaw o Dios ang magakural sa amon Ginoo igdulongog kag sa amon kasing-kasing nga ang amon nabatian, Lord, manginbinhi kini kag usa ka pundasyon sa amon kabuhi. Inubanan sa amon mga bisita, labaw sa tanan ang mga nagalantaw sa live stream. Lord, I believe that there is no such thing as distance in prayer. Ikapa sila sa imo mga kamot. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Magalingkod ta kag dayon. Let us focus our attention diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. And let us continue sa aton gihisgutan as God is life and the source of life. Lantaw naton balik ang teksto naton sa Amos kapitulo 5, sugdo naton sa 4 pakadto sa 6. Ingon pa diri, for thus says the Lord to the house of Israel, seek me and live. Ingon dayon niya sa verse 5. But do not seek Bethel, nor enter Gilgal, nor pass over the Beersheba, for Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to nothing. Verse 6, seek the Lord and live, lest he break out like fire in the house of Joseph, and devour it, with no one to quench in it Bethel. Ingon pa diri sa good news, kulang taon naton kag baliko naton pagbasa ang Tagalog karon nga version. Siling pa diri, the Lord says to the people of Israel, come to me and you will live. Amen. Siling pa diri, come to me and you will live. Dito sa Tagalog nga version, amo ning gisulti sa Dios, ito po ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel, lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Pag-abot na dito sa verse 6, lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y mabubuhay. Balikon naton, ang verse 4, it is fresh nga nadawat ni Prophet Amos kalin sa Dios nga it is directly nga ang Dios mismo naghambal sa iya. Ang verse po, this is the message from God. Pero ang verse 6, ang pag-relate na ni Amos sa mga mensahe nga iya nabatian didto sa Dios. Kay nga ini nga gitawag passage, iya na ni pag-motivate sa tao nga kinahanglan ang tao muduol sa Dios. Amo na nga ang verse 4 kag 6, it is what we call as a different. Ang verse 4, iya sa Dios hambal dito sa kang Amos, while ang verse 6, encouragement niya sa mga tao diha mismo nga gi-considered nga mga anak sa Dios. Amo na nga ang ining aton pagtuon, God is life and the source of life. Because ang Dios nagambal, seek me and you will live. Ang gitawag ang English, ang good news, duol kamo kanako, aron kamo mabuhi. We have 3 implications sa sining nga verse. Kung lang tao na ton. Ini nga gitawag verse has a threefold
implications. Number one, this verse is the implications of a human brevity and a human frailty. Nga ang Ginoo iya gi-invite ang tao, nga ang Dios nanawagan siya sa tao, nga ang Dios nagbutang siyag sumon sa tao tungod kay kahibalo ang Dios nga mubo lang ang iya kabuhi. Kuha ninyo? So this verse is the implications of a human brevity and a human frailty. Amo na nga si Moses, isa sa mga prayer niya sa Salmo 90 sa versikulo 12, siling pa ni Moses within the Psalms, busa paamguha kami sa kamubo sa among kinabuhi. Amen. Kag amo ni ang gihisgutan nakon sa mga sunset. Ang hambal ni Solomon sa Ecclesiastes, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon pa ikaw, kay basi makasiling ka sa sina nga mga adlaw, wala ako'y kalipay sa Diyos. Wala ako'y kalipay sa akong kaugalingon. May duwa ka dispensation ang aton kabuhi. Ang dispensation, which is ang kahigayunan, nga gihatag sa aton sa Dios nga mga Kristohanon, kay balikon naton, lain na ang enjoyment sang Kristohanon. Amen? Waay na ang kalipay nimo sa kahilayan sa sini nga kalibutan. Ang iya enjoyment, mo bito nang againa, kung nakamatikod ka mo, ang aton nga gitawag praises, it is more ang iya nga lyrics parte sa kalipay. Amen? Ang iya nga lyrics, it is so much naghatag sa gitawag enjoyment. Nga man, ang Ecclesiastes chapter 12 verse 1, ang una nga dispensation naghatag sa aton kahigayunan kung Kristohanon ka, nga malipay ka. Nakuha ninyo? Amo na nga si C.S. Lewis naghambal, as ay kut sa gihambal niya, siling pa niya, kung hindi ka man lang malipayon sa pag-alagad sa Diyos, nga magpalangit ka pa. Bilingi ako na inyo tupad. Oh. Kung way ka man lang kalipay, ayaw na lang pagpangalagad. Kuha ninyo? Kaya nga, ang langit kalipay ni. Kuha ninyo? Amo na nga, kung di ka malang, kung way ka kalipay sa pag-alagad sa Diyos, nga palangit ka pa. Kuha ninyo? Amo na nga, ang una nga kahigayunan, oportunidad, dispensation nga gihatag sa aton, kahigayunan ni nga malipay ka. Nga, sabi mo lang, ang akon amay, si tata, hindi na namon madala dito sa beach. Nakasiling ko, nakaabot na si tata sa ikaduwa nga dispensation. Ano ning ikaduwa nga dispensation? Nga bisan unsaon nimo, wala na. Kuha ninyo? Nga, ang imo huna-huna, bisan pres ka pa. Pero kung kuhaan ka na kusog sa Diyos, kuha ninyo? Kung kuhaan ka na kusog sa Ginoo, bisan sa pagtindog, hindi ka nakatindog. Ako nakita ang akon amay, nga kung magtindog siya, alalayayan siya, kay nga matumba na siya. Amo na ang dispensation nga ikaduwa. Karon, sa pag-abot na nimo sina nga dispensation, makasiling ka na, sakto gid ang gihambal ni Solomon, way ko kalipay sa sini nga kabuhi. Kuha ninyo? Way ka kalipay. Sino man nasala? Hindi na sala sa Diyos. Imo na sala, kay nga gihatagan ka kay gayunan nga malipay, pero imo gipunggan nga di ka malipay. Tandain ninyo, mubo lang ang kabuhi. Pila man lang ni ang edad nga 80? Oh, siling pa ni Solomon, bisan mag-edad kapag 1,000, kung itandi sa eternidad, mubo gyapon ng 1,000.
Siyado kanubo sa kabuhi. Amo na ang Ginoo nag-challenge siya, nag-imbitar siya sa aton, kay kahibalo ang Ginoo nga kita mubo lang tag kinabuhi. Kay baliko naton ang dispensation nga gihatag sa Dios sa Bible. Yes, of course, panahon sa dispensations of conscience hangtod dito sa dispensations of a human government, ang edad sa tao galambot sila tag sobranoy bisentos. Pero lantaw bala mamatay gyapon sila. Pag-abot na sa antediluvian period, nagbutang ang Dios bag-o naman nga dispensation nga ang edad sa tao 120 na lang. Pag-abot na pod sa dispensation sa law sa panahon nila ni Moses, ang Dios naghambal ang edad sa tao 70 na lang. Meaning siyado kanubo ang kabuhi. Nya, ang kamubo na ton sa kabuhi, ang ato na lang diri himuon, i-enjoy ang pag-alagad sa Dios. Nga that is what your memorize. May mga gitawag taga Manila nga naligo sa Virgin Island, way gi ko malipat sina. Ang iyang kaupod nagsulti, sis, kablak na nimo. Silang siya, okay lang. Silang paniya. Ang panit ma-change, but memories will not. Hindi na ni madula. Tinuod na. Ako nagtuo, mulapas man ang mga panahon sa kabuhi naton, at least kung mag-isahanon ka, makayuhom ka, kay nga may mga memories ka sa kabuhi nimo. This is what a human brevity and a human frailty. Amo nang ang Ginoo nag-invite sa aton. Because God is life and the source of life. Amen? Ikadua, this verse is the implications about the man that they are totally nothing without God. Ibutang ginapirmi sa inyo paminsaron. Bisan ano ka pa kamaalam, bisan daghan kapag source, kung waay ang Diyos, waay kagyud may mahimo. Lantawa lang, pagbagyong Tino, abi mo lang, ang number one nga gimahay sa mga taga Cebu, sa mga Cebuano, katong gibuhat nga gitawag didto sa ibabaw sa kwan atong Muntirasa. Ang isa sa mga gibasol nila, ang engineer sa itong artista. Kaya nga, ang engineer sa ito, grabing pagpanghambog niya. Nga, siya lang ang engineer nga nakahimo sini. Pero diin man siya karon. Ni panago na, kaya nga, gipangita na siya. Because without God, you can do nothing. Bisan nano pa na kamaalam ni mo. Ibutang yun na sa imong una-una. Let us learn the history. The history from the Titanic. Amen? Lantaw lang, anong history sa Titanic? One of the engineers sa diha nga gipangutana, wow, ini nga barko, shadow katakum, shadow kadako. Yes, siling dayon. Unsa man nga barko, malunod ni? Unsay tubag, even God cannot sink the ship. Bisan ang Dios, hindi kalunod sa sini nga barko. Pero lang tawa, ang first voyage nila, nalunod ayon. Nga, tandaan naton, kung waay ang Diyos, way kagid may mahimo. Sa pamilya naton, bisan profesional pa kamo nga duwa, bisan may kwarta pa kamo nga duwa, bisan tuyukan pa kamo sa kadutaan, kung waay ang Diyos, hindi gid kamo magsilbi. Amo na nga ang Diyos, amo ang importante. Amo nang ang Ginoo nga nag-invite siya sa aton kay nga kahibalo ang Dios nga ang tao ay may mahimo. Atong gihambal na kon, we are created as dependent upon God. Amen. Dependent ta kaayo sa Dios. Ayaw gid pagsulting mahimo kuni bisan way ang Dios. No, you are totally dependent on God kay nga ang hangin pala nga daan iyan ni sa Dios. Tandaigin na ninyo, waay ka gibutang diri nga waay Dios nga nagutor. Ang hangin, ang isda, ang kusog, iyan ni tanan sa Dios. Meaning, we are created as dependent to God. Pero ang Dios, independent siya sa iyang creation. Kay nga aman, bisan waay ka, Dios gihapon na siya.
Amo nang ibutang naton sa tununaw na amo nang ngasilti na kon bisan hindi ka pa mga lagad sa Dios, bisan hindi pa nimo simbahon ang Ginoo, hindi na makapaiban sa Ginoo. Dios gyapon na siya. Pero ang tao alaot kun way ang Dios kay nga way siya may mahimo. Amo na nga kini nga verse, this is what an implications that man, they are what totally nothing without God. Waay gid siya sa may mahimo. Meaning, there is no such thing nga may kalampusan siya kabuhi kung waay ang Ginoo. Amo na nga may usa ko ka topic nga giandam, inang hambal ni Solomon, ang kalantip sa hunahuna, ang abilidad, ang kakugi, manginwalay kapuslanan, kun batok sa imo ang Dios. Lantawalang si Ahitopel, one of the wisest man sa history. Pero tungod kay ang Dios way nag-upod sa iya, katapusan nag-suicide siya. Because man without God is almost nothing. Ang plano naton, tanan desisyon naton, kung way ang Dios, alaot ka. Amo na nga litas, learn the lessons, kag hindi na naton pag-imbintuhan. Hindi na naton paghimuon nga may mga nauna na sa aton. Amen ba? So what we need is God. Amo na nga ang invitation sa Dios, siling pa niya, duol kamo kanako aron kamo mabuhi. Kay kahibalo ang Ginoo that we are nothing. Amo na nga ang aton nga gitawag ihambal diri, apart from God. Yes, of course, what is man? Kung way ang Dios, unsa man ang tao? Wala. Amen. Kung way ang Dios, hindi ni siya tao. Amen. Apart from God, what is man? What is money? Abi mo lang, kung way ang Dios sa imo kabuhi, ang kwarta nimo mangin Dios nimo. Tinood na. Kung way ang Ginoo sa imo kabuhi, mangin hakog ka, mamatay ka nga hakog sa sini nga kalibutan, kaglabaw sa tanan, ang kwarta amo ni ang magtulod sa imo sa pagpakasala. Amo ning maghatag sa imo nga mangin matinas taason ka na. Amen? Nga, kung way ang Diyos sa imo kabuhi, ang kwarta, amo ni maglaglag sa imo. Amo bitaw na nga siling pa ni Paul sa kang Timothy, yes, money is the root of all evil. But money is not evil itself. Ang paghigugma sa kwarta, amo na ang evil. Amen. So what is man? What is money? What is fame? What is education? Amen. Amo na baliko na kon bisan kapila ka pa nakakuha og kurso kun way ang Dios sa mata sa Ginoo buang-buang ka lang gihapon. Amen. Lantaw lang si Charles Darwin, grabe ka maalam nga tao. Amen. Pero sa mata sa Dios buang-buang siya kay nga way siya nag-angkon nga may Dios ang kalibutan. Bisan ano ka pa ka maalam kun way ang Ginoo sa mata sa Dios buang-buang ka gihapon. What is education? What is knowledge? And what is position? Exactly nothing at all. Nga, ang 1 Corinthians chapter 3 verse 19, nagambal ang Ginoo. Kay ang giisip ni ining kalibutana nga kaalam, unsay hambal sa Dios, binuang alang sa Ginoo. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, bikton sa Dios ang mga maalamon, pinaagi ra usab sa ilang kaalam. Meaning, without God, man can do nothing. Ini pa lang nga verse, mamalandong na ta sini. Amen? Kung maalamon ka, pamalandongi. Amen? Ini pa lang. Lantawa lang, kapila na takabisis na pakyas. Kapila na takabisis na palso. Nga, kapila na mapunta kabisis nga naghimo sa mga butang, ngaway ang Diyos. So let us learn the lesson sa kabuhi naton. What we need is God. Amen? Diyos ang gikinahanglan naton. Ikatatlo, this verse is the implications of total depravity of human sinners as dead in spiritual and they are destined to death. Nga ang Ginoo nag-invite sa aton because we, human, were considered as depravity. Amen. May-ari sa aton nga hindi taganahan sa Diyos. Ang Romans chapter 3 verse 10 to 12 naghambal. Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tawo nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Diyos. This is what our nature.
Singa na imo katapad, imo ni kinaiyahan. Amo na nga ang tao, kung dadon ni mo parte sa Ginoo, mo resist yun ni siya, kaya hindi na niya kinaiyahan. Amen? Because she belongs as a total depravity. Bisan higtan pa na nimo sa ilong. Ang iya sinakinaiyahan, hindi na siya namian sa Diyos. Why? Because the Bible says, patay ang iya espiritu. Anong hambal dire? This verse is the implications of a human total depravity as human sinners, as dead in spiritual, and they are what? Destined to death. Ang pinakakuyaw ra ba? Ining tao nga patay sa espiritual, kandidato po siya sa kamatayon. Amo nang gitun-an naton. Amen ba? Ang tao nga patay sa espiritual, kandidato siya sa kamatayon. Ang Bible nagambal sa Romans chapter 6 verse 23, siling padre, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Amen. Sa Bible, kung lantaw na ton, meaning, the truth is this: the lost human sinners is not sick or weak, but he is totally dead and destined to death. Ang tao nga way nakadawat kang Kristo Jesus, patay na ang iya espiritual. Amo na nga di siya namian sa Ginoo. Di siya namian. Ang iya siniganahan ang mga kahilayan sa kangit-ngit. Kaya nga, ara man siya sa ngit-ngit. Amo na nga ang tao nga ara sa kahayag, hindi na siya ganahan sa mga buhat sa kangit-ngit, kaya nga, lain na ang kabuhi niya. Kag ang mga tao nga way kang Kristo Jesus, they are what considered as dead in spirit. Kag kini sila, they are what candidate sa kamatayon. Nga, we study about what is a difference between the word dead and death. Di ba? Amo nang gito na naton. Ang word nga dead, meaning patay. While ang death, kamatayon. May kalainan ang patay kag ang kamatayon. In scriptural nga pag-state sa Bible. Nga, ang Biblia nagtudlo, there are three kinds of death in scriptures. Lantawan ninyo, may tatlo ka klase sa kamatayon. Una, gitawag kinig physical death. Amo nang hambal na kon. Yes, because this man is brevity and frailty. Mamatay siya. Ang physical death, because one of the scientific definitions of death meaning is to cut off or separations. Amo na ang scientific name sang kamatayon, separations. Cut off, giputol na. Mabitaw na nga si Solomon naghambal sa Ecclesiastes, kung mabugto na ang timba. Amen? Kung maputol na, siling pa niya ang string. Meaning, kung ang tao nga himatyon, kung ara ka sa tupad niya, kung imo pamation ang iya nga baba, may something nga daw may magpitik. Amo na ang pagputol sa kabuhi. Kay balikon na kon, sa Genesis ang kinabuhi nagsulod sa ilong, inig kamatay sa tao, mungangagi na siya. Nga, dira ang exit sa kabuhi. Amen. Why ko kakita patay, nga way nagnanga? Bisan ang inyo gani karon tupad, nagnanga na. Amen. Because one of the scientific name of death is separations. Why? Ingon padre. Physical death, kamatayon sa lawas kamatayon sa lawas. Physical death means separations of man's spirit from his body. Nagpalayo na
ang imo espiritu sa lawas nimo. Kuha ninyo? Nagsiparar na siya. Amo ning gihambal ni James. Sama nga ang pagtuo patay, amen, maupod ang lawas kung wala na ang espiritu niya. Kaya nga man, ang lawas may kamatayon, pero ang espiritu walay kamatayon. That is what we call as physical death. Amen? It is a separation from man's spirit from his physical body. Pero karon, lingyang imutapad, nga buhi na siya. Tungod kay ara pa ang iyang espiritu. Amen. Amo na ang una nga klase sa kamatayon. Kag according pa dire sa aton pagtuon, if you are believers in Christ, sinong magtutuo dire kang Kristo Jesus? If you are believers in Christ, yes, daghan sa aton mga kauturan sa pagpangalagad, namatay sila, pero hindi ni sila ka-eksperyensya sa kamatayon. Tandaan na ninyo. Namatay sila, pero hindi ni sila maka-eksperyensya sa kamatayon. Naka-eksperyensya sila sa physical death, pero hindi na sila kalambot sa kamatayon as another nga term karon nga basahon naton. Ang ikaduwa nga klase sa kamatayon, gitawag kinig spiritual death. Ano ning spiritual death? Live on his body, but spiritually dead. Meaning, ang gihambal dire sa Ephesians 2 verse 1 kag verse 5, kag ang Timothy, amuni ang buti pasabot. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Ang verse 5, siling dahil dito sa verse 5, i-direct na lang natin sa verse 5, siling dito, bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu. Kitang tanan mingon, patay sa espiritu. Amuni ang spiritual dead. Meaning, sa Timothy, para maklaro pag yun naton, ang mga byuta nga mapatuyangon sa kahilayan, patay na sa espiritu. Bisan tuod, unsa? Wow! Amuni ang klaro nga interpretasyon sa espiritual nga patay. Buhi katuod sa lawas, amen? Ang imo physical, abtik ka kaayo, baskog ka kaayo, ligon ka kaayo, bisan gabarbil ka pa matagbuntag, bisan mahalon pa nga sabon ang imo ginabagnos, kung waay ka sa Dios, may patay sa sulod. Amen? May patay sa sulod. Sino? Ang imo espiritual. Because you are totally dead in spirit, amo na ang rason nga ang tao hindi ganahan sa Dios. Amo na nga balikon akon, bisan ang pagpamati niya sa pulong sa Dios, daw gitorture siya. Hindi ni siya ma-enjoy. Ang iya sinihuna-una, kadugay mahuman. Nga, patay ang iya espiritual. Kuha ninyo? Amuni ang evidence sa tao kung patay ang espiritual. Why ni siya huyog parte sa Dios? Why ni siya huyog parte sa pag-alagad kag pagsimba nga may patay sa sulod? Dead in spirit, meaning, subong sini, nagsiparar ka sa Dios tungod sa imong sala. Because one of the scientific name of death is separation. So meaning, ang patay sa espiritu, nagsiparar ka diha sa Dios tungod sa imong sala. Amo tong gihambal sa Isaiah kapitulo 59 sa bersikulo 1 pakadto sa bersikulo 2. Anong gihambal ito? Ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas ug dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Ang inyong hinuong kalapasan, maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala, maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo. Because that is separations. Meaning, patay ang imong espiritual kay nga nagpalayo ka sa Dios.
Amen ba? Pakpakan na to ng Ginoo. Kag ining sila, kung mamatay sila, nga ang ila espiritual magpabilin nga patay, ini sila kandidato sa kamatayon. Amen. Grabe ni. Ining tatlo ka klase sa kamatayon, may eksperyensyahan ginila ni. Kamatayon sa espiritual, samtang buhay pa sila, may patay na. Mamatay pa gayud sila sa physical. Ikatatlo, lantahon na ton, gitawag ni second death, which is called eternal death in hell or eternal separations from God's presence. One of the scientific name of death is separations. Ang hell is eternal separations na ni. Amo na nga ang Biblia naghambal, mas maayo pa ang buhi nga iro kaysa liyon nga patay. Nga, mintras ang tao buhi, may paglaom siya. Kaya kung maabtan siya sa kamatayon, walay katapusan na nga pagpahilayo diha sa presensya sa Dios. Meaning, hindi na makabati ang Ginoo sa imo mga pagdangoy-ngoy, sa imo mga pagpangamuyo. Bisan grabe ka pa, siling pa ni Baxter, wala siya kakita, pinakasinsiro nga prayer dire ibabaw sa duta, pero dito na niya nakita sa impyerno. Grabe kasinsiro ko nung tao. Pero ang Ginoo daway na nakabati. Kuha ninyo? Amo na nga ang Bible nagambal, ang reason nga nangalagad ta, kaya nga, kung di ta mangalagad, ka-experiensya ta sini. Nga, sa notes na ton lang taon. This verse is the implications of total depravity of a human sinners as dead in spiritual, and they were destined to death as eternal separations. Why? Amo ni gambal sa gipadayag. Unya nakita ko ang dako og puti nga trono og ang naglingkod niini. Mipahawa ang yuta og ang langit gikan sa naglingkod sa trono og wala na kini makita pag-usap. Ug unya nakita ko ang mga patay. Unsay nakita niya? Mga patay. Makasiling ka, patay naman unta to, pero nga nakita nga mapatay lang ang pisikal, pero ang sa sulod hindi mamatay. Siling ni John D. Bilab, nakita ko ang mga patay. Inila og dili inila. May nga gani mga inila. Adto dito ang mga heroes. Adto dito ang gitawag masiling naton mga tao nga mga wilnon sa kalibutan. Adto dito ang mga governors. Amen. Adto dito ang mga mayors nga nagpakasala sa Ginoo. Mga inila ni nga mga tao. Adto dito ang mga flood control sa project. Amen. Mga inila nga mga tao. Amen. Siling sa Bible, nagbarog at tubangan sa trono. Amo nang sulti na kon, bisan ano ka pa diri sa kalibutan, may panahon gyud nga mobarog ka gyud sa trono. Bisan ano nimo nga iskapo. Amen? Siling ka, ako kamulang, di ko kamulang. May panahon gyud nga masakpan ka lang gyapon. Kung di ka madakpan diri, dito sa trono, di ka gikaipsot, mobarog ka gyud sa trono sa Dios. Amen. Mubarog ka gyud. Hindi ka makaiskapo sa Ginoo. Kay siling pa sa Bible, kung lang taon na ton ang Revelation sa chapter 20, kung baliko na ton dito, anong ambal dito sa verse 12, og nakita ko ang mga patay, inila og dili inila, nga nagbarog at tubangan sa trono, gibukad ang mga libro, og may lain pagayong librong gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay, sumala sa ilang binuhatan, nga nahisulat sa mga libro. Onya ang kadagatan, ang kamatayon, o ang hadis, mitugyan sa mga patay nga diha kanila, o gihukman silang tanan, sumala sa ilang binuhatan. Onya, gitambog ang kamatayon, o ang hadis, ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo, mao ang ikaduwa nga kamatayon. Amo nang gihambal na kon, ang tao nga patay sa espiritual, mapatay siya sa pisikal, kag maka-experience pagyud siya sa ikaduwa nga kamatayon. Amo ang linaw nga kalayo. Pero ang Kristohanon, mapatay lang siya sa pisikal, hindi na siya ka-experience sa kamatayon. And that is what the answers between the different sa dead kag death.
Mapatay ka sa pisikal, pero hindi ka nakalambot sa kamatayon. Kaya ang kamatayon, amo ni ang impyerno. Pakpakan na to ng Ginoo. That's why, mga kaigsuunan, ang Dios mapailobon nga nag-imbitar sa tao. Mapailobon nga nagpaabot sa tao. Pero, hindi tanan panahon makabati ka sa sining invitation. May panahon yun nga muhilom na kini nga invitation. Because the Bible says, today, if you hear the words of God, harden not in your hearts. Hindi tanan adlaw imo. Singanay mo katupa, dili tanan adlaw imo. Tinaw na. Hindi tanan adlaw imo. Ibutang gina sa inyo huna-huna. Karon makasiling ka daw imo pa. Pero mahigayon gyud nga hindi na imo. Amen? Amo nang bagay naton pamalandungan. Amo na nga kita tandaan gyud naton hindi gyud ta mangin garbuso kag hambog nga waay ta kahibalo sa kamubo sa aton kabuhi. Wow. Mupitan ng sulti na karon kung way kamo bugas, temporaryo lang na. Way kamo kwarta, temporaryo na. Pero ining kamatayo na sa impyerno, way na ni katapusan. Way na ni, mo pabilin ka dito hangtod sa hangtod. Amo na nga mintra sayo pa, ining invitation, talupangda sa aton. Talupangda sa imo kabuhi, kay nga, hindi tanan panahon imo. Amen? Sa diha nga, nanuktok na ang mga tao dito sa arka. Sahay, nahimo na nga alawiton. Pasudla kami, kay malumos kami. Pero anong tubag ni Noe? Sa biblical, hindi na makamaong si Noe pag-abli. Kahibulungan si Noe ang engineer sa tung arka. Pero di na siya kabalo mag-abri nga ang Diyos ang nagsira. Kung masira na ang oportunidad. Amen? Karon bukas pang oportunidad sa imo kabuhi. Ayaw pagpaabutan nga siradaan na ni sa Dios. Kung siradaan diin ka man, way na iban. Amen? Muna makasiling ka, kung dili nimo amay ang Dios sa langit, natural may lain pa nga amay. Ang yawa. Amen? Amo na nga mga kaigsunan sa sini nga gitawag kapanahunan, hindi ta magkumpiyansa, mugunit yung tatudo sa Diyos. Amen. Amo na nga ang Ginoo kung lang taon na ton sa sini nga passage sa notes na ton, silang padre, the greatest needs of lost human sinners kita is not material blessings. Abi mo lang pinakadako na naton nga pamalandungan sa kabuhi. Amen? Because amo tong gihambal na kon while nga nag-istorya ko dito sa mga caretaker sa Montimar, yes, pagbagyong Tino, pila ka baboy ang ilang gilubong, kag perti kadako-dako kuno nga gitawag Brahman nga baka. Nga gilubong nila. Kasi lang ko walay tao, brad. Silang siya ambot lang kaha sa iban. Amen ba? So ako nagtuo, ang pinaka-highest nga blessings, it is not material blessings. Amen? Amo to gi-challenge na kung sila gahapon. This is what a highest privilege nga gihatag sa aton sa Ginoo. Amen? Kag amo ni ang aton bagay lang taon. Because the greatest needs of a human sinners is not material blessings, is not comfort, it is not successful life, but life. Amen? So God invite us to come to Him as life and the source of life. Ara sa iya ang tanan. Ang hambal niya sa John, sa chapter 1, in verse 4, nagsiling pa siya diri. In Him was life, and the life was the light of men. Kadayon, ang chapter 10, sa verse 10, naghahambal. Siling pa diri, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. But I have come, siling pa ni Christ, I have come that they have my life. Amen? Ang scriptures, kung lang taon na ton, dunay tulo ka klase ang kamatayon. But you know, brothers and sisters, si Kristo Jesus po, there are 3 kinds of life that Jesus kept. Amen. Wow, grabe katahom sa Ginoo.
Dunay tulo ka klase sa kamatayon, but you know, brothers and sisters, si Kristo Jesus pod, nag-offer siya sa tatlo ka klase sa kinabuhi. Meaning, ara ang tanan sa Diyos. Anong hambal niya sa Amos? Come to me, and you will live. And you will live. Amen. So Jesus Christ, pag siling niya, I come to bring life. Siya ang kabuhi. Mo bito nang ang topic na ton. God is life and He is the source of life. Amen? So ang Biblia ko lang taon na ton, Jesus gives the three kinds of life. Number one, it is talking about the sustenance of life in physical. Amen. Sino naghatag sa imo kabuhi? Sino naghatag sa imo kusog? Sa imo naghatag sa imo sa masiling ka kahilti sa imo nga lawas. Ang Dios. Amen. Initanan ang Dios ka. The first one about sa life is talking about the sustenance of life and a physical preservations of life natural. Muslim ka gani life natural sa physical naton. Ako ka-experience agi ko sina. Amen. Nga kunway na ang Ginoo sa akon kabuhi, dugay na. Galing kay may Dios nga naga-preserve. Amo na nga tuo gyud ko. Amen. Mo bito na nga ang aton monthly Thanksgiving, kadako sa aton pagpasalamat sa Ginoo. Amen. Daghan ang mga naagyan naton sa mga kakulian sa aton panglawas, but still ari ta nakabarog because ang source sa kabuhi hindi kita. Amen. Mubito na nga baliko na kung mukadto kas bantayan, ang pinakadamo nga ginadugukan pirmi sa tao, duwa lang, ang lutuhan kag ang butika. Oh, mutaya ang tao kay nga gusto siya magmanggaranon. Ikaduha, mupalit siya tambal kay gusto pa siya mabuhi. Di ba? Oh, ari man si aton migokri, sulti pa niya sa pag-agi nga bagyo, sa sulti niya, di naman siguro ko mamatay. Nga na. Because you know, brothers and sisters, ang sustenance sa life ara sa Diyos. Amen? Ilang taon bala naton si Elimelech? Una nga life is life natural considering sa aton lawas. Kay kunway ang Ginoo, ay apunta may mahimo. Amen? Bisan, grabe pa nga vitamins ang imo himuon. Kung tugutan sa Dios nga matumba ka yun. Amen? Why ni nagadepende ko nung sa gikaon nimo? Amen? It is preservation ni halin sa Diyos. Lantaon bala naton si Elimelech. Kapila na naton ni example. Sila pa sa Bible sa Elimelech. Si Elimelech dito sa Ruth kung lantaon naton siya. Sila pa dire, basahon naton. Kaniadto, sa panahon nga ang mga maghuhukom, maoy nagmando sa Israel, may gutom nga miabot sa maong nasod. Wow, grabe nga crisis. Gutom yun. Amen. Meaning, there is what shortcut sa ekonomiya. Shortage, sa ekonomiya. Gutom yun siya. Busa, may usa ka tao nga taga Bethlehem, baliko na ton, amo ning gisgutan na ton gahapon, because ang name nga Bethlehem is a house of bread. Amo na nga sulti na kon sa Christmas, dili aksidente nga si Christ na tao sa Bethlehem because ang Bethlehem is the house of bread. But you know, sa time ni Herodes, gitawag kini a place of slaughter because 1,000 children nga gipamatay ni Herodes. Siling padre, may usa ka tawo nga taga Bethlehem sa Juda nga miadto sa nasod sa Moab. Uban siyang asawa ug duwa ka anak nga lalaki aron adto una mupuyo didto. Si Elimelech nga usa sa mga gitawag katawhan sa Dios. Singga na ang imo katapad, katawhan ka sa Dios, tao ka sa Dios. It is same kang Elimelech. Elimelech means is God is my king. The name Elimelech means is God is my king. Pero ang sayop ni Elimelech parehas pod sa aton. Sometimes we repeated again and again, again and again and again and again. Why taga-learn sa sini nga gitawag history.
Anong problema ni Elimelech? May gutom sa Bethlehem, pero hindi kakabasa sa iya nga si Elimelech nangonsulta sa Diyos. Wow. There is no such thing as prayer. Walay pagpalapit sa Diyos o nangonsulta siya parte sa Ginoo. Kung lang tao nimo, nagkiat lang siya. Kabati siya sa Moab, nga grabe kabugana ang Moab. Amen? Ang reason nga nag-transfer sila dito sa isa lang kabutang, aron nga mabuhi sila. Kuha ninyo? Kay usahay amo na ang aton mga handom. Labi na sa mga estudyante nga bago graduate, pa-Manila na lang siguro ko. Pasibo na lang siguro ko. Kuha ninyo? Without a guidance from God. Nga na. Lantawan nga aton drummer, din na to si Blas. Kuha na sa iyabag, tiya, manangid ko, pa-Manila ko, tiya. Karon, kung nagpa-Manila, akong sige ng sureball ka, Blas, nga inigbalik ni mo diri sa bantayan, may limusin ka na nga dala? Huwag siya katubag. Oh. Kung way namati, kung pamati anay sa Ginoo, hulata ang timing sa Diyos. Ayaw pagpadaso-daso. Nga, lain ang ila dito kwarta, lain po diring aton. Pareha lang. Kung manangsulti pa ni ng bilin, kung sa private ang iring cut, kung sa public cut magyapon din na lang ko. Nga na. Kuha ninyo. Kay usahay manggod, parehas kita kay Elimelech, inabang gasagol dayon ang aton utok. Tamo ta dayon desisyon. Oh, ang aton dayon huna-huna, may pasiguro dito ko. Amuning problema po ni Elimelech. Yes, his name is God is my king, but you know, hindi kakakita nga may consultation sa Ginoo. Nga tani, nangamuyo sa Dios, musiling sa Ginoo. Imo ba tugutan nga mamatay lang kami sa gutom? Amen. Way siya kahibalo nga ang Ginoo may testing sa pangabuhi. Mabito na nga sulti na kon mga kaigsunan. Ang pangabuhi may season gyud. May season na, may panahon gyud sa pangabuhi nga ang lamisan ninyo gasinubra lang pagkaon. Nga bisan ang iring gani ninyo do di man na mo kaon. Amen. Pero may season pod nga grabe kay kagutom pirmi. Amen. Seasons ang pangabuhi. Hindi paglisua ang inyong hunahuna. Nga kung maglambot sa season sa kinawala, may mga desisyon dahil kamo nga himuon. Lantawa, unsay mahitabo? Kapakyasan. Usahay, mabungkag pa ang aton pamilya. Tinood na, amuning natabo kang Elimelech. Lantawa lang, ang desisyon niya nga mabuhi, masurvive niya ang iyang pamilya. Kay gutom na sila lugar. Sila, doon namin to sa Moab at tuta sa Moab. Oh, nami kuno dito kami pirmi panghatag. Nami kuno dito kay ara pirming DSWD. Di ba? Ingana. Karon amo man eh. Siling pa sa Biblia, pag-abot dito sa verse 3, kung lang taon naton balik, si Elimelech namatay. Og si Naomi na lamang ang nahibilin uban niya sa duwa ka anak nga lalaki. Verse 4, kining duwa na minyo mga babae nga taga Moab nga ginganlag Orpa ug Ruth. Tapos sa mga napulo ka tuig nilang pagpuyo dito, verse 5, namatay usab si Malon ug si Kilon. Wow! Ang ila purpose nga mamalhin para mabuhi. Namatay man. Wow! Matay. Kuha ninyo? Because you know, God is the source. Amen? He is life and He is the source of life. Ang number one nga kabuhi nga gihatag niya is life natural. Bagay ginato na pirmi. Abi mo lang ang gina-process malanggod sa aton sa Ginoo, ang contentment malanggod.
to na ya. Ang number one nga ginaguba sa aton sa Ginoo kung Kristohanon ka na, ang contentment, inabang kontento ka. Kami sa una naginging, abi lang bago kami minyo, malipayo naman kami aga, tangkong, udto, tangkong. O, pagkagabi, tangkong. Pasalamat ko sa to, kay perti kadamo tangkong ni Chocardo. O, kay gaobra man ko sa taytay. Pagkaaga na po, mangita ko kapayas. Basta ang importante, kontento ka, hindi ka na mangita sa dagkong income. Kulata ang Ginoo nga mo mag-provide. Abi mo lang pagka-discontento, say, amo nang hinungdan po sa kagubot sa kaminyoon. Oh, isa po na sa ihambal na kon sa seminar. Amo nang number one nga faktor nga magkagubot ka mo pirmi nga mag-asawa kay basta may discontento nga espiritu. Tuod na. Basta may discontento. Dira gid pirmi na ang kagubot. Oh, labi na kon pag-abli. Tabagak naman. Ana. Di ba? Discontent lesson ni. Na nga, mga muyo ta sa Ginoo nga kay abi mo lang process ni sa aton sa Ginoo ya. Process ni. Pero lang tawa, kung magdiscontento kamo, sugsugon kamo sa panahon. Tinuna, akon gyud na nakita halin pa sa kadi sa una, may mga kauturan ko nga nakita kung discontento ka, sugsugon ka sa panahon. Pero lang tawa kung kontento ka, malipayon ka. Oo na, malipayon ka. Kaya nga ano nga bala sa Ecclesiastes, gihimo niya ang tao nga simple lang. Galing kay ang tao, naghimo og daghan paagi, amo na nga nagubot ang iyang kabuhi. Kung siya makita niya sa silingan niya, iya po de ganun, ang atong silingan no, bago ang kuan ikaw. Amo nang problema. Diba? Silingan, ang atong silingan no, nagpa-tiles na. Na. Kita, floor mat lang yapon. Wow. Amen? Amo nang problema. Just be content kay igsunan ko. Okay? Amo nang number one nga gubot sa pangabuhi. Oh, amo nang number one gyud nga gubot. Kung discontento kamo sa blessings nga gihatag sa Dios. Amen. Labi na pag intrigars ba na, amo lang ni. Ingana. Huwag ka naglantaw sa kusog sa imong bana. Ingana. Katagi na lang 45 pang-hold up dito ga. Ingana. Diba? So ako amo na ang aton pangamuyo. Amo ni si Elimelech karon ang ila dito tumong nga mabuhi. Namatay man. Meaning, hindi sa lugar ang problema. Kuha ninyo? Hindi sa lugar ang problema ari sa aton. Amo na may mga termino, base sang gabon ka. Oh. Kita ang problema. Amo ning problema pod ni Elimelech. Tani, nangonsulta anay sa Dios, Ginoo, imo ba ni kabubuton nga mobalhin kami sa Moab, Ginoo, ano man ni nga sitwasyon, natagi ko kaalam. Gipadaygan gani si Tsuasan nga amo ning edad. Kamo pa. Kaya ang pagpadayag sa Ginoo, true to your conviction, true sa imo nga gitawag, panglawas, kag labi na sa pulong sa Dios. Amen. Lantawa, namatay. Ang iya duwa ka anak namatay po. Puros para ba lalaking nangamatay. Amen. Kag amo na ang aton hatagan dako nga igtalupangon. No, ikaduha naton nga examples atong foolish rich young. Lantaw naton siya atong sa Luke chapter 12. Siling pa dito sa Bible. Ini ay kadua po ning examples. Unya misugilon si Jesus kanila ni ining sambingaya dahil usa ka dato nga may yuta og maayong abot. Na malandong siya. Wala na ko'y kabutangan sa tanan kong abot unsa may angay kong buhaton. Kini ang akong buhaton miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako ug mas dako din akon tigumon unya ang abot ug uban sa akon mga kabtangan. Unya miingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo perti ka buhaon nga tao. Pagkabulahan nimo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinanglan alang sa daghang katuigan. Amen. Silang siya, ara na sa imo ang tanan butang. Amen. Way gyud plano para sa Dios.
May pagani si Chuasan kay nanagod siya pabo, nananom siya o gitawag tanyag kay pag-abot siya 2030 pathanksgiving siya. Kasi ko, Cho, ang imong pabo do baka na nakadako. Aliman kasi na. Ang imo sina mga tanyag, Cho, do kalibunan na. Pila pa katuig. Pero at least, may labot ang Diyos sa plano niya. Ini nga tao, wala mo yun. Nga na. Kasi lang ko, Cho, kung amo na kadugayon, inang imo pabo, stress na na, Cho. Oh. Amen. Silang pa sa Bible, silang pa niya, pagpahayahay na lang, kaon, inom, o paglipay. Nagtuo siya nga siya ang tag-iya sa kabuhi. Nagtuo siya nga hindi na siya mapatay kung damo pagkaon. Nagtuo siya nga kung iya gipanagan-an ang mga katuigan, hindi na siya mapatay. Pero sa 20 may naghambal, silang padre sa verse 20, apan ang Diyos miingon kaniya, hoy, buang, niini gayong gabi una, mamatay ka. Wow. Sinong source sa kabuhi? Diyos. Amen? Muna bitaw nang sulti na kun, kita, nga mga bana, I really put bless sa inyo mga kakugi, grabing paghago ninyo. Pero, for the sake sa imo pamilya, itaya lang nimong Domingo, nga di ka manimba. Uy, kakahibalo, ini kamatay nimo, uy, kagwapo ra ba sa imo bintana nga? Di ba? Kagwapo ra ba sa imo bintana nga Ya, timingon pud ra ba sa mga asawa nga nahabilin nga dito gyud manudlay sa bintana? Dito gyud manudlay. Para may makaagi, may makasiplat dayon. Wow. Amen. Diba? So let us learn the lessons. Ano nga ambal diri oy buang? Ang iya huna-huna, mabuhi pa siya, dugay pa kayo. Amen. Kay siling pa sa Isaiah, ang aton huna-huna, dili man iya sa huna-huna sa Dios. Pati siya nga di siya mamatay kay lali maka nag-andam na siya sa dugay pa kayo nga katuigan. Amen. Dito pa siya mamatay sa 2050. Para lang sa iya. Pero ang iya gali kabuhi natalana naman karon lang nga gabi. Ini ba nga tao nagbalatian? Wala. Ini ba nga tao? Yes, may gibatsyag sa lawas? Wala. Ini ba nga tao? Kung lang tao na ton, na Alzheimer's, wala, insakto ang yaw na-una. Pero namatay. Nga, waay sa aton ang source. God is the source of life. Amo nang ambal niya, duol ka mo kanako, aron ka mo mabuhi. Amen? Amo nang hambal sa Diyos. Siyado katahom, kung lang taon na ton, siyado kaluming sa tingog sa Ginoo. Palapit ka mo sa akon para ka mo mabuhi. So, mga kaigsunan, nakabati ta sa sining nga tawag sa Diyos. Amo nang according pa sa sining nga notes na ton, kung lang taon na ton. In this polluted concept of life, we are trying to exploit the resources or the material wealth, but actually, we are not the owner. Bisan unsaon nimo, tigom, pareha sa sining dato, hindi kagyapon amo ang tag-iya. Kuha ninyo? Hindi kagyapon tag-iya. Bisan masiling ka, ako nang gaysano, ako nang isim. Hindi kagyapon ng tag-iya. Kay mamatay ka, hindi mo nimo mabitbit ang isim. Kuha ninyo? Hindi man nimo madala dito ang gaysano. Oo. Hindi kagid tag-iya. Bisan gi-considered ka karon bantog ka kay amo ning imo gipanagyan, pagkamatay nimo di kang tag-iya. Amo na nga tuntunan.
in this polluted concept of life. Amen? We are trying to exploit the resources or the material wealth, but actually, we are not the owner. Kag siling padre, we are trying to gain immaterial things while actually, we are under the grip of His stringent laws. Way ta kahibalo nga may Diyos gihapon nga nagakontrol. Anong hambal diri sa John 3:27? Kapila na nato ni gibasa. Si Juan mitubag, walay tao nga makahupot og bisan unsa. Bisan unsa. Gawas kon ihatag na kini sa Diyos. Wow. Mapatay ka na lang pangabudlay kung way ni gihatag sa Diyos gihimang ko nimo. Tandayan na nimo. Dagala na taw lang ambal na kon daghan sa mga boxer ang way nagsikat pero nga si Pacquiao nagsikat kay nga gihatag na siya sa Diyos. Dito kami sa SM daghan nang apply para artista. Mga gwapo, mga gwapa. Munang sulti na kon si Junicia way nang apply pero gikuha artista. Diba? Lalataw bala nyo tupad gwapa pa na ka Junicia. Pero ang artista. Di ba? Wow. Nga, Diyos na ang nagtugot. Kuha ninyo. May mga tao nga sa kabuhi niya ba sa tugutan na way yawa nga makapugong. Amen? Mamatay ka na lang pangbudlay kung way nagitugot. Mamatay ka lang nga magngangang baba. Kuha ninyo. Amo na nga, this is what the truth of life. Amen? Ano nga ambal dire sa 1 Samuel? Walang tao. Ang Ginoo mo'y nagbuot kinsay himong dato, kinsay himong pobre. Ay napagmahay. Amen? God is in control. Amen? Ay pagmamahay ko na mo nang imoy tsura, kay disenyo na sa Dios amo nang imoy tsura. Di ba? Amen. Bahala na nga murag daw vampire ang naom at least buhi. Amen. Yan na. Sila yung padre, ang Ginoo may magbuot kinsay iyang himong dato, kinsay himong pobre, siyang mo paubos o siya usap ang mutuboy. Amen? Because there is a God who controls everything. Because God is the source. Amen? Palakpakan na ito ng Ginoo. Amo na nga ang Ginoo, kung natao ka sa pamilya nga pobre, ayaw pagmahayang imong ginikanan. Di ba? Ang imo himuon, maningkamot ka. Kay di na ni plano po sa Dios, gantos ka matayon, mapobre ka lang yapon. Amen? Because, lahi ang kabuhi sa Kristohanon. Pakpakan na ito ng Ginoo. Kada yun, sila yung padre niya. Sa Biblia, gikan sa yuta, banguno niya ang kabus, og alsahon ang mga nalupog sa abo, og palingkuro niya sila tupad sa mga prinsipi, og hatagang harianong lingkuranan. Meaning, may mga tao nga gikan sa ibabaw, iya kini ipaidalom. May mga tao nga ari sa ubos, iya ibutang sa ibabaw. Amo na gani, way ta kahibalo, base sa aton mga apo, sa mga anak, way ta kahibalo, base mamiyor ni sa lawis. Di ba? Way ta kahibalo eh. Oh, it is only God knows. Ayaw lang ipagpangamuyo nga maabusayap siya. It is only God knows. Amen? Kaya ang Ginoo, siya ang nagapaubos, siya po ang nagabayaw. Di way ta kahibalo. Base ang anak nimo, amo ang mabulos kay Pam. Nga gobernador sa Cebu. Who knows? It is only God knows. Siya ang nagbuot sa tanan. Amen ba? Pakpakan na ito ng Ginoo. Amo na nga ang pulong sa Dios, siling pa diri sa Biblia, kulang taon na ton sa notes na to na, most people think, how can I survive? Amo na nga si Christ. Sa Matthew chapter 6 in verse 25, sa magabarog ta diha sa tiilan sa Ginoo. As we continue sa sining nga pagtuon. Siling pa niya in verse 25. How can I survive? Tungod ni ini, sultihan ko kamo. Ayaw kamo kabalaka, unsay inyo'y kanon, imnon, aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Amen. Si Kristo Jesus yun nagambal.
Dili ba mas bilidhon pa ang kabuhi kaysa pagkaon, siling pa niya, ug ang lawas kaysa bisti? Abi mo lang, makapamalandong ka kang Solomon. Akon dayon na dumduman sa gisulti ni Christ. Mag-ano man lang, kung ang imo gisinina, tag 10,000 ang imo t-shirt. Pero ang lawas ni mo daw hangir. Di ba? Tuna. Oh, mag-ano man lang kung grabe ka mahalon sa imong sapatos pero usa na lang imo tiil. Wow. Amen? Mas may pa nga magsapatos kag relief, at least kumplito imo tiil. Amen ba? Muna sulti na kon, yes, bisan magkulintas ka pa, pirti ka baga nga bulawan. Kung ang imo ubo, di ba? Why ninyo na-appreciate ang Ginoo? Wow! Mga kaigsuunan. Perting Ginoo. Amen? Grabe. Galing, why lang nato nakita ba? Why lang nato nakita? Siling pa ni Kristo Jesus, mas bilidhon ang kabuhi. Bilidhon ang kabuhi, oy. Grabe ang kabuhi kabilidhon. Amen? Why lang nato na-appreciate? Bubito na nga sulti na kon, yes, kuwang-kuwang ka mo sa provision, pero lantawa ang inyong mga anak, mga mahing lawas. Amen? Mga mahing lawas. Amo nang aton pasalamatan. Tumbaliko na kon, nangayo si Tiyo kang gingging, tagay ko biskwit. Nakiwa may ihatag kayo karta. Adto pa sa langit dong ang aton biskwit. Silang siya, kuhaa dito sa langit. Nagtuo siya ang langit kung kambya keke lang. Ito mo makita, mas bilidon ang kabuhi. Oy. Silang pa ni Jesus, ay kamo kabalaka. Buhi ka na nga daan. Amen? Buhi ka na. Amo nang ang prayer pirmi ni Warren kung naglantaw siya. Nabuhi ka dili tungod kay nagakaon ka. Nabuhi ka tungod kay may Diyos nga nagbuhi. Amo nang ambal niya. Oh, sila yung padre. Si Christ, nagamit siya object lesson. Kay si Christ, hindi lang kay teacher siya, he's also considered as preachers and teachers. Sila yung padre. Tanawang mga langgam, iyagi pahangad mga tao. Tanawan ninyo mga langgam. Amen? Tanawan ninyo mga langgam. Muna nga usahay ka mo, hangad ka mo, lantaw ka mo sa langgam. Sa dito kami, nag-obra sila. Ako ni nakita ang uwak ko, ging, ari ng uwak ni Elijah. Oh, ako ang gid siya gilantaw pag-ayo. Pirtigali kadako sang baba sang uwak. Labi na kub mga nga. Igo galing isa ka bukpaka. Isa ka bukpaka inang paka bitaw nga daw dayok na. Oh, nga inang aras karsada. Igo sa baba, pirtigali kadako-dako sa baba sa uwak. Pero nakasiling ko, grabe no, amo ang gigamit sa Dios pagpakaon kay Elijah. Amen ba? Amo ning hambal ni Jesus. Tanawan ninyong mga langgam. Amen? Wala silang mag-ugas o mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan, giatiman sila sa inyong amahan na atuwa sa langit. Amen. Dili ba mas bilidhon pa man kamo kaysa mga langgam? Amo na mga kaigsuunan, just put in your mind that you are isansukat. Amo to gaina ang akon gi-exhort sang buntag as being isan. Usahay way nalipay ang Dios aton kay nga ang aton kabuhi nga usa ka anak usahay napaulawan nato ng Dios. Amen. Amo nang siling pa diri sa bersikulo kun padayunon naton siling pa dito sa verse 26. Siling sa dayon, tanawang mga langgam, wala silang magpugas, mag-ani, aron ilang tigumon sa kamalig, apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bilidhon pa man kamo? 27.
kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Tunan, mubo na ang kabuhi, imo pagayod, gipamubo pag-ayo. Amen? Mubo na siya. Gipamubo pagayod nimo. Amo ng problema naton. Amo na bitang sulti na kon, kahibalo ka na gayod nga way bugas, nagproblema ka pagayod. Pero kahibalo ka naman. Naginukto ka pa. Nagkabalo ka naman ka. Di ba? Kagdayon, ang imo himuon, magsige ka na lang o magulbol, kag nakasala ka na sa Diyos. Nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tanawag yun sa pagpatubo sa mga bulak sa kaumahan, wala sila maghago aron makabiste. Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kayo, walay sapot nga sa makatahom sa usan ini mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra kamo pa kahay dili bistihan pagkagamay sa inyong pagtuo. Verse 31, ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibisti. Ini mga butanga, ang tawa ninyo ha, maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtutuo. Singanay mo katapat, magtutuo kasis. Meaning, ang punto diri ni Kristo Jesus, nga siya ang aton tinguhaon. Amen? Hindi naton pagastuhon ang aton oras sama sa gibuhat sa mga dili magtutuo. Amen? Amo ni gitingwa kanunay sa mga dili magtutuo. Siling ba sa Biblia, ang inyong amahan nga atuwa sa langit, nasayod nga nagkinanglan kamo nining mga butanga, apan labaw sa tanan. Amo na ning yambal niya, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo puyon sa iyang kabubuton ug ang mga butang. Anong hambal sa Dios? Anong hambal niya? Meaning, the number one kind of life that Jesus give is a life sustenance and preservation of life concerning sa aton physical. Amen. Siya ang Diyos ang mag-provide sini. Lord, nagapasalamat kami sa mga mensahe ni mo, Ginugad. Kung mudul kami sa imo, Ginoo, hara sa imo ang tanan. Bastante kami, tungod kay ang presensya ni mo, amo o Diyos ang nagatagbaw sa amo. Hallelujah. Hallelujah. Awitan na to ng Diyos. Thank you, Jesus.